Ang national security o pambansang seguridad ay isang isyu na nagdudulot ng pagkakahati-hati ng mga opinyon ng mga politiko at ng mamamayan ng Pilipinas. Ang bansa sa kasalukuyan ay nahaharap sa mga banta mula sa mga local insurgencies dahil sa political conflicts, samahan pa ng terorismo, at pagkakasangkot sa alitan sa teritoryo. Ang isyu sa national security ay lalo pang lumala at nabigyang pansin dahil sa pagkakadiskubre ng banta mula sa mga dayuhan kaugnay ng Pogo Industries o ng Philippine Offshore Gaming Operators. Nagsimula itong pag-usapan matapos i-raid ng mga otoridad ang ilang Pogo hubs sa munisipalidad ng Banban sa bayan ng Tarlac. Ang pagsalakay ay nagresulta sa pagkakatuklas ng mga ebidensya ng organisadong krimen na kinasasangkutan ng mga dayuhan, partikular na ng mga Tsino. Ang bantang ito ay dumagdag lamang sa umiiral na sigalot ng dalawang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit paano nga bang nasabing banta sa seguridad ng bansa ang mga Pogo hubs na ito? Noong Marso 13, ang Banban, isang tahimik na munisipalidad na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Tarlac Province, na hangganan ng Mabalacat City sa Pampanga, ay nagulantang sa pagdating ng maraming sasakyan ng mga pulisya at mga mobile units na pinamumunuan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at ng Philippine National Police o PNP, Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Ang mga grupong ito ay sumalakay sa 10 ektaryang Junyuan Technology Incorporated Pogo Complex na matatagpuan sa likod mismo ng munisipyo ng Banban. Ang sorpresang pagsalakay ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 9 na individual na sangkot sa mga scam-related activities at illegal na detensyon ng tao. Pati na rin ang pagkakaligtas ng higit sa 800 biktima ng human trafficking at umano'y pisikal na pang-aabuso at torture. Ang pagsalakay ay nagresulta rin sa pagkakakompiska ng mga parapernalya na gamit sa mga aktibidad ng scamming, tulad ng mga mobile phone at SIM cards, pati na rin ang ilang mataas na kalibre ng baril. Ang pinaka-kontrobersyal ayon sa mga investigador ay natuklasan nila ang maraming ugnayan sa pagitan ng Pogo at ng Banban Mayor Alice Go, na ang opisina ay matatagpuan sa likod mismo ng munisipyo ng Banban. Natuklasan din na si Go ang may-ari ng property na ginagamit ng Junyuan Technology Pogo Complex. Ang pagkakatuklas ng Pogo Compounds sa Banban at ang kaugnayan nito kay Go na naging mayor noong 2022 ay nagresulta ng national concern at dinala ang investigasyon sa Senado. Sa isinagawang Senate hearing ay makikita ang mga inconsistency tungkol sa pinagmulan ni Go. Ang posibilidad na may kaugnayan ito sa mga operasyon ng Pogo sa Banban ay lalong tumibay, at ang pinakakontrobersyal ay ang paratang na siya ay kumikilos bilang isang Chinese sleeper agent o spy. Bilang tugon, inilagay ng Ombudsman si Go at 2 iba pang opisyal ng Banban sa 6 na buwang preventive suspension habang iniintay ang pagtatapos ng investigasyon. Patuloy ang naging mga panawagan na imbestigahan ang lahat ng operasyon ng Pogo at posibleng mga aktibidad ng espiya mula sa China, lalo na sa gitna ng agresibong mga aksyon ng China sa South China Sea. Simula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong kalagitnaan ng 2022. Ang kanyang foreign policy ay bumalik sa Estados Unidos, ang security ally ng Pilipinas, para sa suporta sa ekonomiya at militar sa gitna ng patuloy na alitan sa maritime. Ito ay malayo sa patakaran ng kanyang sinundang Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nalantarang tinulugsa ang nakikita niyang panghihimasok ng Estados Unidos sa mga usapin ng Pilipinas at ng desisyong lumikha ng mas malapit na ugnayan sa China. Sa administrasyon ni Duterte ay mabilis na lumami ang mga Pogos, na karamihan ay pinamamahalaan ng mga Tsino, kung saan ang kanilang target market ay sa China, kung saan ang pagsusugal ay pinagbabawal. Ang pagpayag dito ng Duterte administration
ay malinaw na pagpapahintulot at pagbigay ng pabor sa mga dayuhan sa Pilipinas. Bagamat ang mga kumpanyang ito ay nag-ooperate na sa Pilipinas mula pa noong 2003, sila ay naging mas laganap pagkatapos ng 2016 at patuloy na lumaki. Sa kabila ng mga isyu na nakaakibat sa pagdami ng pogos sa Pilipinas, ipinagtanggol ni Duterte ang industriya. Sinasabing ito ay nagdudulot ng malaking kita sa Philippine Amusement at Gaming Corporation o PAGCOR. Ano nga ba mga Pogo Hubs? Ang Pogo ay tumutukoy sa isang negosyo ng offshore gaming services sa pamamagitan ng pag-aalok ng online games, pagtanggap ng taya at pagbabayad sa mga nananalong manlalaro. Ngunit para lamang sa mga customer na nakabase sa labas ng Pilipinas. Upang legal na makapag-operate, ang isang Pogo ay dapat lisensyado ito ng PAGCOR. Higit pa rito, ang mga Pilipino, maging sa loob o labas ng bansa at mga dayuhan na naninirahan sa bansa ay hindi pinapayagang sumali sa mga aktibidad ng pagsusugal ng Pogos. Ayon kay Alejandro Tenco, ang chairman ng PAGCOR, ay nag-ambag ng mahigit 5 bilyong piso or $85 million sa ahensya noong 2003. Idinagdag pa ni Tenco na ang PAGCOR ay may mga monitoring teams na itinalaga upang subaybayan ang mga rehistradong negosyo ng Pogo upang matiyak na sumusunod sila sa mga legal terms ng kanilang mga lisensya. Sinabi rin niya na ang mga lumabag sa mga alituntuning ito ay maaaring humarap sa mabigat na parusa at pagkakansela ng kanilang lisensya. Sa kabila ng mga hakbang na ipinatutupad upang i-regulate ang mga Pogo Hubs, ilang mga mambabatas pati na ang karamihan sa publiko ay nagpahayag ng mga alalahanin at alinlangan tungkol sa mga operasyon. Dahil marami sa mga Pogo ang pinamamahalaan ng mga Tsino, ang mga mambabatas ay nagpahayag ng pagkakaalarma na maaari itong magamit bilang paraan ng pag-eespiya. Mayroon ding mga pangamba na ang mga operasyong ito ay maaaring kasangkutan ng human trafficking at cyber scams, tulad ng operasyon na natuklasan sa Banban. Dahil dito, ang ilang mga mambabatas ay humihimok kay Pangulong Marcos na tuluyan ng ipasara ang mga Pogo. Si Senator Risa Hontiveros, sa isang pagdinig na tumatalakay sa mga di umano'y ugnayan ni Go sa Pogo sa Banban, ay hinimok ang National Security Council na itag ang mga hub ng pagsusugal bilang mga banta sa seguridad. Ipinapakita ng mga kritiko na ang ilang mga operasyon ng Pogo sa Pilipinas ay matatagpuan na malapit sa mga military installations, lalo na sa mga naval ports at air force bases. Halimbawa, ang Pogo Hub ng Banban ay nasa 13 kilometro lamang ang layo mula sa Clark International Airport sa kalapit na Angeles City, kung saan mayroong pasilidad ang Philippine Air Force. Katulad ito, ang isang isla resort sa Kawit, Cavite na dating pag-aari ng mga Rimulya na ngayon ay may mataas na katungkulan sa gobyerno ay na-convert sa isang Pogo site at ilang kilometro lamang ang layo mula sa Sangley Point na parehong pinamamahalaan ng Philippine Navy at Air Force. Mayroon ding mga malalaking Chinese casinos at Pogo Hubs malapit sa Armed Forces of the Philippines o AFP's Camp Aguinaldo at PNP's Camp Crame headquarters sa Quezon City. Ito ay nagdulot ng pag-aalala mula sa mga eksperto sa seguridad na naglalarawan sa mga operasyon ng pagsusugal bilang posibleng Trojan horses. Bukod dito, isa pang pagsalakay sa Pogo Hub na isinagawa ng mga otoridad noong Hunyo 6, 2024 sa Porac, Pampanga ay nagresulta sa pagkakatuklas ng 3 set ng mga suspected Chinese People's Liberation Army o PLA military uniforms at military pins. Ang pagkakatuklas ay lalong nagpalakas ng mga hinala ng mga mambabatas at eksperto sa depensa ng mga Pogo Hubs ay ginagamit upang pasukin at i-destabilize ang puwersang panseguridad ng bansa. Ang ibang mga nakamasid tulad ng Singapore-based research fellow na si Colin Ko ay nagsabi na ang mga uniforme ay maaaring nagmula sa mga discharged PLA personnel na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla ay inilalarawan ang mga uniforme bilang props na ginagamit para sa mga iligal na transaksyon.
Idinagdag pa niya na ang AFP ay may mga contingency measures upang harapin ang Trojan horse type na sorpresa na pag-atake. Isa pang panganib sa mga Pogo Hubs ay ang mga illegal na aktibidad tulad ng cyber scam operations, illegal na detensyon, human trafficking, torture at kidnapping, bukod sa mga biktima ng trafficking na nailigtas sa pagsalakay sa Banban. 186 pa ng mga Pilipino at dayuhang manggagawa na biktima ng torture ang nailigtas sa pagsasalakay sa Pogo, sa Porac, habang ang mga droga at armas tulad ng baseball bats at electrocution sticks ay nakumpiska. Noong nakaraang taon lamang, halos 3,000 manggagawa rin ang nailigtas mula sa isang Pogo operation sa Las Piñas City sa Metro Manila. Noong Mayo 2020, 265 na Tsino ang inaresto sa parehong lungsod dahil sa illegal na pag-ooperate ng isang Pogo firm sa loob ng isang hotel. Balikan natin si Alice Go at ang kanyang pinagmulan. Si Go ay naging rehistradong botante lamang sa Pilipinas noong siya ay tumuntong sa kanyang 30s at ang kanyang buhay bago ito at pagkakakilanlan ay naging sentro ng debate sa mga miyembro ng Senado habang ang imbestigasyon ay umuusad. Sa kabila ng mga pahayag ni Go na siya ay isang bunga ng pag-iibigan ng kanyang ama na Chinese national at ng inang Pinay, inihayag ni Senador Hontiveros na ang Philippine Statistics Authority ay walang mga record ng kasal o kapanganakan para beripikahin ang mga claims. Sinabi ni Hontiveros na base sa mga fingerprints na nakuha ng National Bureau of Investigation, ang tunay na pangalan ni Go ay Go Huaping at siya ay lumipat sa Pilipinas mula sa China noong siya ay teenager pa lamang. Ang parehong bagay ay totoo rin sa kanyang kapatid na si Wesley na may tunay na pangalan na Go Xiangjian. Ito ay nagpapakita ng aking matagal ng hinala, Mayor Alice, o mas tamang sabihing Guwaping ay isang pekeng Pilipino. Sinabi ni Hontiveros noong nakaraang buwan. Siya ay isang Chinese national na nagpapanggap na isang Pilipinong mamamayan upang may tawid ang mga krimen na ginagawa ng Pogo. Ang mga pahayag ni Go tungkol sa kanyang simpleng pamumuhay ay napuno ng pagdududa. At si Hontiveros ay nagpresenta ng ebidensya sa Senado na siya ay nagmamay-ari ng 16 na sasakyan, kabilang ang isang McLaren 620R racing car. Tumugon si Go na hindi niya pag-aari ang mga kotse, ngunit inamin na nagkaroon siya ng helicopter dati pa sa mga layuning pangnegosyo. Sinabi niyang ang McLaren 620R ay hiniram lamang para sa isang car contest sa kalapit na bayan ng Concepcion. Sa buong investigasyon, ang mga palaging sagot ni Go na lumaki po ako sa farm, hindi ko na po maalala, hindi ko na po matandaan, ay hindi lamang ikinagalit ng Senado, kundi rin naging tampulan ng mga Pilipino na agad lumikha ng mga memes at iba pang online content na nagpaparodya sa sikat na linyang ito. Ipinagtanggol ni Go ang kanyang mga sagot. Sinasabing ito ay isang tugon upang harangan ang mga malulungkot na alaala ng kanyang kabataan. Habang si Go ay nahaharap ngayon sa mga kaso ng human trafficking at money laundering, ilang kritiko pati na rin ang ilang residente ng Banban ay naniniwala na ang buong investigasyon ng Senado ay isang witch hunt na maaaring humantong sa diskriminasyon ng mga Pilipino sa mga lahing Tsino na bumubuo ng isang makabuluhang bilang ng minorya sa bansa. Ang civil leader at aktivista na si Teresita Angsi na nakikipaglaban para sa integrasyon ng mga ethnic Chinese sa lipunan ng Pilipinas mula pa ng panahon ng martial law ay tinulugsa ang investigasyon ng Senado. Sinasabing ito ay maaaring nakatuon sa mas mahalagang bagay kaysa sa mga personal na detalye ng pribadong buhay ni Go. Idineklara din niya ang posibilidad ng isang anti-Chinese narrative na maaaring pinalala lalo na sa mga panawagan para sa investigasyon ng kamakailang pagdagsa ng mga estudyanteng Tsino sa lalawigan ng Cagayan. Ang mga residente ng Banban ay hati sa kanilang opinyon tungkol sa mga legal na isyu ng kanilang alkalde. Ang ilang mga long-time residents ay nagtatanong sa sariling pagkakakilanlan ng kanilang lokal na ehekutibo, pati na rin ang kanyang mga motibo sa pagtakbo bilang alkalde. Gayunpaman, marami ang dismayado na si Go ay pinapahiya sa publiko at nagbigay ng kanilang suporta sa kanya. Ang iba naman ay naniniwala
na walang mali sa kanyang personal na buhay, ngunit sumasang-ayon na dapat ipagbawal ang mga pogo. Isang estudyante sa universidad mula sa Banban na piniling hindi pangalanan ang nagsabi na marami ang nagulat sa mga aligasyon laban kay Go. Ang totoo, alam ng mga lokal dito kung anong nangyayari at hindi sila nagdi-deny. Pero sa ngayon, tahimik lang sila dahil pakiramdam nila na wala namang ginagawang masama si Go sa kanila, sabi ng estudyante. Gayunpaman, isang bagay na karamihan sa mga estudyante ng Banban ay sumasang-ayon na siya ay tumatahak sa tamang landas ng pamumuno at pagpapalago ng tahimik na bayan. Sinabi ng ilan na siya ay may mas magandang ipinapakita kumpara sa kanilang sinundang alkalde na si Jose Antonio John Feliciano na nagsilbi ng 3 termino bilang alkalde mula 2013 hanggang 2022. Isang residente ng Banban ang nagsabi na pagkatapos maging alkalde si Go noong 2022, may mga bagong gusali at pabrika na naipatayo. Sa unang pagkakataon, nagtayo ng mga franchises ng Jollibee at McDonald's. Ang dating di kapansin-pansing bayan ng Banban ay naging maunlad. Dahil siya ay tumakbo bilang independent candidate, si Go ay largely unknown nang siya ay tumakbo para sa posisyon. Tumakbo siya bilang independent candidate pero nagbigay ng maraming pera sa mga botante dito. Pating mga abogado mula sa Banban at kalapit na bayan ng Kapas ay hindi siya kilala, sabi ng residente. Pero dahil walang nangyayari sa ilalim ng dating alkalde, nagdesisyon silang iboto at sumubok ng bagong mamumuno. Ang patuloy na investigasyon kay Alice Go at ang sunod-sunod na operasyon ng raid sa mga pogo ay nagpapakita na ang mga otoridad ay gumagawa ng seryosong pagsisikap upang patatagin at supilin ang mga criminal syndicate na nag-ooperate sa Pilipinas. Kahit pa magresulta na inosente si Go sa mga akusasyon laban sa kanya, ang affair na ito ay naglantad sa antas ng kahinaan ng Pilipinas sa mga banta mula sa labas at mga international na sindikatong kriminal, pati na rin ang multi-layered factors na nagpapahintulot sa mga banta tulad ng kahirapan at lokal na korupsyon. Habang ang China ay opisyal na pinagbabawal ang offshore gaming at hinihikayat ang gobyerno ng Pilipinas na tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo hubs, ang kawalang aksyon ng gobyerno ay nagdulot ng patuloy na pagdagsa ng mga operator ng pogo sa Pilipinas. Ang katotohanan ay malaki ang naiambag ng mga pogos sa PAGCOR na sa datos ay ikatlong pinakamalaking pinagmumula ng kita ng gobyerno na sinundan lamang ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Ngunit ang mga umiiral na illegal activities sa mga pogos ay dapat maging sentro ng aksyon kahit pa maisalang-alang ang kita mula sa mga ito dahil maliwanag na nilalapastangan ng industriyang ito ang ating mga regulasyon at pulisiyang pambansa at pansiguridad. Ang mga otoridad, lalo na ang Commission on Elections, ay dapat ding magsimulang magsagawa ng masusing background checks sa mga kandidato na tumatakbo para sa mga posisyon sa gobyerno at subaybayan ang mga pampublikong lingkod na maaaring may kadudadudang background o nasangkot sa mga kaso na katulad ng kay Go. Samantala, sa nagdaang SONA o Senate of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos noong nagdaang Hulyo 22, 2023, nabanggit niya ang tuluyang pagpapatigil ng mga pogo operations sa buong bansa, ito man ay legal o illegal. Ang hakbang na ito ng Pangulo ay nagbigay ng positibong reaksyon sa nakararaming Pilipino. Naway unti-unting umayos ang mga regulasyon sa bansa at maiwasan ang anumang banta sa kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.